Agdag po tayo kung gustuhan po natin. Try po natin is si essay. Question name. Ano question? Intro. Choose yourself. Then lagay natin. Give me tell me about yourself. Like hobbies. Then by default, ayan na po natin siya. Then sa response naman po, pag po tayo gumagawa ng essay, hinihingan na po tayo ng response options. Dito po, HTML editor, kaya lang po natin siya, or plain text, or no online text. Dito po sa atin, specify po natin si response format as plain text, not HTML editor. Para po si students, kung ano lang po yung text na ilalagay niya, hindi na po i-convert as kahit ano po. Yung HTML text editor po kasi sa pang-programming po yan. Then, i-plain text na lang po natin siya. Require text. Then, nire-require po natin si student na maglagay ng sagot doon. Kapag wala po, hindi po siya makakapag-submit. Then, dito po sa input box size, ito pong mga lines, o 2 lines, 3 lines, 5 lines, 10 lines, ito lang po yung pinaka-input or minimum na kailangan ilagay ni student. So, for me, sabihin natin na essay siya, kailangan mga at least 2 paragraph. Lagay natin 10 lines yung minimum na ilalagay po niya. Meaning ng 10 lines, kailangan po, ito po yung number 1. And, like for example, ng 10 lines is ito po yung first line, second line, third line, fourth line, and so on. So, meaning, pag po tayo gagawa niyan is alam po natin kailangan hindi po siya by default na kahit di po nabibilang yung word or text na nilalagay po ni student. Ang binibilang po dito is yung linya. So, for example, kapag po naglagay si student ng puro spacing lang, makakapag-upload pa rin po siya or makakapag-pass pa rin po siya ng sagot. For example, line 1, I am Vincent Leo Santiago. Then line 2, wala siya. Space lang po yung nilagay niya. Then dito, my hobbies are etc. Then space. Nabibilang po yung spacing. So, ang binibilang po kay RNX is yung spacing, hindi po yung mismong word by word. So, minimum word limit, enable. Ito po pala, meron siya. Pero, since naka-input boxes tayo, ang minimum niya is 10 lines. Then, minimum word natin, lagay na po pala natin dito is, sabi natin na 40, pwede 30. Hindi, konti. 50. Then, maximum, 300. Then, allowed attachment. Wala po tayo ilalagay na attachment kasi po pag naglagay tayo ng attachment, pwede po siyang magpasa as by PDF, Word na. Since gusto ko po, si student, doon po talaga siya mag-edit ng sagot niya. So, note natin. Kung gusto nyo po by PDF na, pwede po kayo maglagay ng 1 by attachment at ina-allow nyo lang po. Then, response. So, lagyan po natin siya ng information for graders.
let's just say na you have to input your details here. Then tags, nabutan po natin siya. Then yan, save and go. Tayo lang po natin siya. Then, dyan na po yung lumabas yung mga quizzes na tanong natin. First quiz is the new quiz, which is yung multiple choice. Second is si true or false lang. Then, third is si essay. So, nakadepende po sa atin kung ano yung gusto natin na type ng quiz, na question, ang ilalagay natin per quizzes. So, dito po, let's imagine na si student is, ako po si student, tinake ko po tong quiz na to, may makikita po ako sa first question is multiple questions. Dito sa second question naman po is true or false. And third question is si essay. So, dito po makikita na sa isang quiz, nakapaloob po sa kanya is tatlong type ng quizzes, which is multiple choice, true or false, and essay. So, kung itutuloy ko po ito, lahat-lahat, aabutin po tayo dito ng sobrang tagal. So, madali lang po siya intindihan. Kailangan lang po is lagyan lang natin siya ng details. Yung mga optional na details naman po, like ano yung description na to, pwede na po lagtawan yun. Ang kailangan nyo na po lagyan is yung mga tanong, like introduce yourself, ano ang like yung mga nilagay ko po yung way ng name, question name, yun na po yung mga record na kailangan nyo lagyan. Tapos nakadepende po kasi sa kanya kung ano yung type ng quiz yung ilalagay nyo pong question doon. So, ayun lang po. Maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo sa discussion ko. And so, pag naman po kayo may katanungan pa, feel free to ask naman po sa amin. Tutulungan po namin kayo para po mas lalo nyo po maintindihan kung paano gumawa ng mga quizzes, activities sa Aralinks. Thank you and very much for your time to consider this discussion. So, thank you.